Magpapatawag na ng pulong ang MMDA kasamang iba't ibang sektor at grupo para tugunan ang magkakasunod na disgrasya sa kalsada. Nakababahala lalo't may mga buhay pang nasasaya. At nakatutok si Joseph Moro. Kaninang umaga sa may UN Avenue sa Maynila, bumangga ang isang SUV sa concrete barrier. Tsaka inararo ang mga sasakyan. Sugatan ng 4 na rider, isang tricycle driver, pati na ang driver ng SUV. Nito namang December 5, isang truck ang nawala ng preno sa katipunang flyover sa Quezon City. 4 ang patay dyan, kasama ang motorcycle delivery rider na si Anthony Iringco. Pero dapat managot dyan. Kung nabutan ko lang yung driver nung araw na yun, baka di na rin siya abutin ng Pasko eh. Sobra, mamimiss ko, hindi ko matanggap. Habang nabubuhay ako, mamimiss ko ang anak ko. 35 naman ang sugatan kasama ang isang 8 buwang gulang na batang lalaki. Ang driver ng truck sinampahan ng Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to properties. Ipinapatawag na rin siya ng Land Transportation Office pati ang may-ari ng truck bukas. Isa naman ang patay at 6 ang sugatan sa karambola rin ng 6 na sasakyan sa Skyway sa May Parañaque noong December 6. December 7 naman sa Antipolo, isang 18-wheeler truck na may kargang kopra ang nawala ng preno sa sumulong highway at sumagasa rin sa mga sasakyan. Walang naiulat na namatay o nasugatan dito. Sa datos ng MMDA, 562 ang namatay sa mga lampas 85,000 na mga aksidente sa daan noong nakaraang taon, na sangkot ang lampas 165,000 na mga sasakyan. Pinakamaraming namatay sa banggaan ng mga motor at truck. Kasunod sa banggaan ng mga motor at mga kotse, pangatlo sa mga kotse na nakasagasa ng mga pedestrian. Ayon sa MMDA, ang mga pedestrian at mga motorcycle riders ang mga pinaka-vulnerable o takaw-aksidente sa daan sa Metro Manila. Ang MMDA ipapatawag na ang mga sektor na may kaugnayan sa kaligtasan sa kalsada. Ipapatawag rin ang mga asosasyon ng mga truck at haulers pati na ng mga motorsiklo ngayong linggo. Medyo alarming na. Halos araw-araw may mga malalaking aksidente. Yung iba nagdulot pa ng pagkamatay. Enforcement issue ba siya? Like especially yung overloading, kasi nakikita natin na yung excuse na nawawala ng preno, more likely naman mini-maintain yan eh. Ang problema, pag nagpreno at sobrang bigat naman ng kargada mo, hindi rin nakakaya ng preno eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.